Hindi sapat ang kaalaman kung walang pag-unawa. Para sa isa sa ating volunteer, ang serbisyong medikal ay hindi lang tungkol sa natututunan sa libro, kundi sa pag-unawa sa kultura at pangangailangan ng komunidad. Sa pakikinig sa mga kwento ng ating mga katutubo at pag-unawa sa kanilang karanasan, nadiskubre niya kung paano mas handa at makabuluhang makapaglilingkod sa kanila. Ako si Kimberly Dayrit from Concepcion, Tarlac. So, third year college student and yung program ko is Bachelor of Science in Nursing sa TSU. Nalaman ko yung liwanag at dunong sa Twitter way back 2024 and dahil sa introvert ako, hindi ako agad nag-register, nahiya ako. And after a year, may nakilala ako na friend ng friend ko na nagvo-volunteer dito. And ayun, nagpatulong ako sa kanya sa pagre-register. And ayun, nagtuloy-tuloy na yung pagvo-volunteer ko. So, bakit nga ba ako nagvo-volunteer? Dati kasi may project kami nung first year ako na outreach program. And isa sa mga napili namin is isa ding Aita community sa may, dito rin sa Tarlac, sa may Sitio Baag. And sa experience na yun, parang merong something fulfilling eh. Parang sabi ko, parang gusto ko pa na ganitong experience ulit. Nag-go ako dito. And isa rin is, meron kasi sa dati kong school, na nag-outreach din sila sa mga Aita community around dito rin sa Tarlac. And si kuya ko nakasama siya doon. Sabi niya sobrang saya daw and parang iba sa feeling kapag nagpupunta doon. Tapos parang gusto ko rin ma-experience yun, ganun. And ayun na, naka-join na ako. Mga ginagawa ko dito is yung mga usual din na ginagawa ng iba na tumutulong sa kusina, tumutulong kung saan merong pwede. And ngayon naman is nasa Team Kabataan ako nagti-teach. Yung mga lata doon. Isa-isa tayo, bawat linya. At tatapos tayo ng panelas, dapat tugahin natin yung tala. As a student, ano ba yung mga natutunan ko? Actually, madami. Kasi parang hindi lang siya bilang student eh. Parang as a person, as a Filipino citizen din. Ever since na nag-start ako mag-volunteer dito, nakita ko yung mga karanasan ng mga nanay at tatay natin dito. Yung parang, and kung paano ipaglaban ng mga tao rito, yung mga karapatan ng Aita community. Parang mas naging open ako. Parang yung sinasabi nga nila na kapag namulat ka, hindi ka na muling pipikit pa. Ever since noon, parang open na ako sa mga ganong talk. Mas marami na akong nalaman about sa mga nangyayari sa country natin, especially sa government, yung mga ginagawa nilang corruptions. And parang mas nagiging active na ako when it comes to that topic. Tinuturo mo sa mga nursing na ayun din sabi ni Christine wala ka man lang matulong kahit anong gusto ito. Parang yun din yung una kong goal nung una kong pumunta dito is parang magkaroon ng impact as someone sa medical field dito sa COMU. Kasi parang isa rin siya sa mga napag-aralan namin about community. And yung maitutulong ko dito is may apply ko yung mga natutunan ko sa school para matulungan ko sila, parang to educate them on how to avoid na magkaroon ng sakit or anong mga pwede nilang gawin if ever magkaroon sila ng sakit. And alam ko limited lang yung pwede kong matulong, pero yung kahit ganun lang, sabihin na natin ganun kaliit or sabihin na medyo common knowledge, pero para sa atin common knowledge, pero sa kanila hindi siya ganun ka-common. Kasi alam ko meron din silang ibang way of treating themselves. Kung ano lang yung pwede kong matulong na meron silang resources dito. Ayun, feel ko yun yung pwede kong matulong. And isa pa is, isa rin sa mga gusto kong gawin talaga is maging
help sa kanila para marinig yung voice nila, lalo na when it comes to healthcare. Kasi kung tayong meron ng mga access sa ganun, nahihirapan na tayo, paano pa sila na sobrang hirap na ma-access yung karapatan na meron sila? Kasi ang layo talaga eh. Meron ngang malapit, pero hindi siya nag-o-open. So, parang may schedule ka kung kailan ka magkakasakit. Kung sa atin, okay, sige, pupunta ka ng hospital, makakayanan mo. Pero may hirapan din tayo sa mga binabayaran natin na bills. Paano pa sa kanila na nahihirapan na nga silang makapunta, nahihirapan pa sila makabayad ng mga babayaran nila para sa kalusugan nila, ganun. So, parang ginagawa ko siyang motivation sa pag-aaral na kapag nakamit ko na yung success na meron ako, gusto ko na gagawin ko yung lahat para matulungan marinig yung boses nila when it comes din sa healthcare. And hindi lang sa healthcare, kundi para sa lahat ng karapatan na meron sila. Marami ako natutunan dito and marami pa akong gustong i-share. And isa yun sa mga reasons kung bakit napakahalaga din mag-volunteer. Hindi lang dito, marami ding mga ibang mga communities dyan. And sa mga gusto mag-volunteer, sasabi ko lang is, una, huwag kayong mahihiya. Huwag niyo akong tutularan na mahihiyang magtanong, mahihiyang mag-register, mahihiyang mag-inquire. Tapos kung naisip niyo, gawin niyo na, huwag niyo nang pagpaliban. Pangalawa, pag nakapag-register ka na, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot sa mga mangyayari. Huwag kang matatakot kung kakayanin mo ba. Kasi kapag nandun ka na, di mo napapansin na gagawa mo na lahat ng mga what ifs mo, ng mga kinakatakot mo. And pangatlo, be yourself and have fun. Ayun. Maging kung sino ka. Ipakita mo talaga kung sino ka. Ganon. And andito kasi, ayun nga, marami kang matututunan. Hayaan mo lang yung sarili mo na matuto kasi marami talaga na mga kinukwento yung mga nanay at tatay dito na makakapagpa-realize sa'yo ng mga bagay-bagay. And, ayun, have fun. Kasi masaya, sobrang saya nag-volunteer. Kaya, kung tatanungin mo yung mga balik commute, bakit sila bumabalik-balik dito, malalaman mo kapag sinimulan mong mag-volunteer. Kaya, sa lahat ng mga gusto mag-volunteer dyan, ako ulit si Kimberly or Kimchi. Tara, sa commute.